Hello, AI. So, news tayo sa international news dito sa PAC News na tayo. Okay? So, yung presidente ng Iran is dead. Matay na. Okay? So, Iran enters a pivotal transition following Ayatollah Ali Khamenei's death as clerical elites and the powerful IRGC maneuver to present in the Islamic Republic. So ayon sa Fox News Digital, so si Ayatollah Ali Khamenei ang supreme leader o pinakamataas na pinuno ng Iran. So ay namatay na, na-confirm na matapos tamaan ng Israeli airstrike sa Tehran at nawasak ang kanyang compound. So iniulat ng Fox na siya ay namuno sa bansa ng mahigit 36 years na taon at isa sa pinakamalakas na pinuno sa gitnang silangan bago siya napatay. So yung kanyang pagkamatay niya ay bahagi ng malawakang military operation ng United States at Israel laban sa Iran. So napakalakas ng Israel at United States. So nakonfirma ng media. So ayon sa mga ulat mula sa ibang media, official nang kinumpirma ng Iranian state media ang pagkamatay ni Khamenei at idineklara ang 40 araw na pambansang pagdadalamhati. So ito yung dalamhati sa bansang Iran yan. Ayun, so ito magiging domino effect ito. So magkakaroon talagang hindi na nagkasundo yung bansa ng Amerika at Israel. So gusto ng China is magkaroon ng ceasefire pero malabo nang mangyari ito. Siguro domino effect to. Maaari maghiganti ang Iran dito. Okay? So ang pamahalaan ng Iran ay tinawag ang pagkamatay niya na martyrdom at ipinahayag na ito ay bunga ng mga pag-atake mula sa US at Israel. So balikan natin yung ating history ni si Khamenei. So sino ba si Khamenei? Okay? Si Ayatollah Ali Khamenei ay ang supreme leader ng Iran noong simula 1989. Okay? So matagal na. Okay, 1989. So more than 3 decades na. So at siya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa politika, sa militar at relihiyon sa bansa. So sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging sentro ng tensyon ng Iran sa mga bansang tulad ng United States at Israel. So dahil sa hidwaan ng issue sa nuclear program. So ayan, so gusto ni Donald Trump, so iwasan na yung paggawa ng nuclear Trump, okay? So gusto nila permanente nang alisin yung nuclear para matigil na ang digmaan. Okay? So ano bang epekto nito? So ang epekto nito sa politika, okay? So ang kanyang pagkamatay ay malaking pangyayari sa politika ng Iran at buong gitnang silangan dahil sa posibleng pag-iba ng liderato at pagtaas ng tensyon sa rehiyon. O yun nga. So maaring tumaas na naman ang gasolina, tataas na naman ang bilihin dahil sa politika o geographical politics. Okay? So tandaan, ang mga ulat ay galing sa Fox News, iba pang malaking ahensya ng balita at kinumpirma rin ng media sa Iran ng balita ay totoo. Okay? So ano masasabi mo sa news na ito? So pandaigdigan to. Okay? So tingnan natin yung ating crypto. Sa crypto bubble, so apektuhan ba yung ating mga trading? Okay, kamusta ang inyong mga trade? So maaring liquidation ng iba, okay? So ngayong araw, March 1, ayun so medyo pula ngayong hour, so bumaba yung market. So nagdating sa mga hidwaan ng mga political issue, okay? Ayan, so naapektuhan ng ating mga stock market at crypto trade, sa bumaba siya. Ayan mapansin mo na halos lahat bumaba. Pero kahapon green pa yan ayan. So pagka nagkakaroon ng mga issue sa sidwaan ng digmaan, okay? Ayan, so ngayong araw bumaba yung market. Okay? Ayan. So silipin natin yung ating crypto. So coin market cap.
Okay, yung ating AICB token is na 0.01455. So, nanatiling mataas yung ating AICB blockchain. Ayan o. Okay? Ayan. So, nasa 0.0845 cents pa rin. Okay? So, buy more AICB bago magtaas itong bago December. Okay? Paldo tayo. So, ang Bitcoin price, silipin natin. Ayan, so bumaba din yung ating Bitcoin sa nasa 3.8 million ang per Bitcoin. Okay? Natin sa US. Ayan. Naka-peso siya. Sa 6,399 ang isang Bitcoin. Ayan, medyo bumaba yung market. So, naglalaro yan sa 66,000 to 62,000. Okay? Ayan, bababa. Okay? So, kung meron kang katanungan, okay, just sa comment section ang masasabi mo sa ating crypto at yung ating market stock exchange. Okay? So, don't forget subscribe my channel, JotanBit TV. I-share mo tong video para updated ka sa mga next video ko. Okay? So, thank you for watching. God bless day. See you tomorrow. Bye-bye.